Alright, isang magandang araw naman po sa ating pong mga giliw na taga-subaybay. Dito po kay channel ni Dan TV Vlog. Ayan, mega love shoutout muna pala doon sa ating mga minamahal na members and super chatters, and of course doon sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating pong channel. Doon po sa ating mga member, Soner, very soon. Magre-renew na po si Kuya Dan ng aking pong membership sa inyo pong mga channel. Very soon. Hindi na ba tayo sa shoutout sa ating pong mga members? Doon na lang po tayo mag-shoutout sa team. Alright, kumusta na po kayo dyan? Namimiss kayo ni Kuya Dan. Hindi na po tayo nakakapag-live, but then kahit papano, using our data, nakakapaghatid po tayo ng update sa pamagitan po ng ating mga upload videos. Alright, ngayon po ay araw ng Webes, I think, or Friday, March 13, 2026. Time check po tayo, alas 10:30 na po. Okay, katatapos lang po natin nag-harvest ng vegetable kasi gumagawa po si Kuya Dan ng, as I've said dun sa nakaraan nating video, ng bahay ng manok. At nag-aalaga po tayo dito sa kabukiran ng native na mga chicken. So meron na po tayo rito, kaya nagbakod na po tayo. Kung nakikita po ninyo ang background sa likod ko, binakura na po natin yan ng cyclone wire para naman hindi makastorbo ang ating mga bitaw na manok. Alright, samahan nyo ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung hinarvest nating vegetables. Kasi po tanghali na, meron na akong rice, nakapagsaing na tayo dun sa tungko. Maya maya po naman ay magluluto tayo. Iniisip ko pa kung anong menu ang gagawin doon sa newly harvested vegetable. But then papakita ko po sa inyo ang ginagawa ko na bahay ng manok. Ako hands-on yan mga idol. Ako ang gumagawa. Walang katulong, wala tayong hinire para upahan na gumawa. Si Kuya Dan ang gumagawa. Alright, samahan nyo ako. Saglitin natin bago papakita ko sa inyo. Hihingi ako sa inyo ng idea kung anong magandang luto dun sa mga bagong harvest na vegetable dito sa kabukira natin. Okay, samahan nyo si Kuya Dan. Let's go! Ayan. Alright. Ayan po ang aking ginagawa na bahay ng manok. Iyan, i-demolish natin yung tungko. I think mga last day niya ngayon. Pakaluto ko ng ulam mamaya. Maghihingi ako sa inyo ng idea kung anong magandang luto doon sa aking hinarvest na gulay. I-demolish na natin yan. Kasi yan na po ang ginawa nating bahay ng manok. Medyo maluwang tao. Okay, so ayan, ang side na yan ay cyclone, and sa side na to, kaya ang problema ko na lang yung sa side na yon ay diningdingan natin ng yung mga binakbak, yung mga chinenso, yung inalis yung mga gilid. Ang titibay niyan bago ginawang mga lumber. Yan yung ginawa kong dingding. Ang bubong ay yung dati ng bubong ng tungko o itong dapog. Dito sa amin po ang tawag dyan ay dapog. Iwan ko po sa mga local tawag ninyo dyan, kunyari sa Ilocano, Bisaya, etc. Sa amin po ay dapog. Sa Batangas, Tagalog ay tungko tawag dyan. So i-demolish natin yan sooner or later. Okay, dito ito po ang katatapos kong ginawa. Nagbubong tayo kasi in-extend natin dito para maluwak-lawak yung magiging bahay ng manok. Ayan, hanggang doon. Pagkatanggal niyan, malinis na yan, wala nang harang-harang na yan. At didingdingan ko na dito. Tutuloy ko na itong dingding na to. Ayan, para ma-close na to.
Okay, close na yan. So hindi ko pa dinidingdingan kasi naglagay ako ng atip. Atip tawag sa amin, atop sa Bicol, atip. May mga terms na ganun. O comment na lang po kayo kung anong tawag dyan. Ito po ay anahaw. Ito naman yun sa tapat ng tungko, yung unang ginawa yan ng utol ko, nung bunso, nipa. Ayan. Ako naglagay naman ito, anahaw. Tapos, siyempre, kailangan ventilated. Ginawa nating mga dingding ng kawayan, hindi dikit-dikit. Kailangan may hangin siyang papasok para pag tag-init, hindi mainitan ng manok. Alright, so temporarily gumawa tayo ng mga pugad kasi may mga inahinat tayo dito na naghahanap na ng itugan. Actually, dito sa kabilang ito, ginawa na natin ng karton lang. Improvise na lang natin to. In-improvise ko lang kasi wala pa akong nabibiling yung talagang paitlogan ng manok. Yung tawag sa amin dito ay kararaw o tiklis tawag doon. Magandang paitlogan yon. So yung isa kong hen ay meron na siyang, actually po 6 na yan. Tinatanggal ko lang yung dalawa para hindi crowded. Gumalaw man gumalaw ang hen, hindi mababasag. Hindi naman po ubusin kasi pag tinira po ninyo ng kukunti, nagtataka siya, naluluka, naghahanap ng, na alam po niya na yung instinct, animal instinct, pag itlog siya ng itlog ay binawasan kukunti, ay nagkakaroon din sa kanya ng epekto yan. So dala-dalawa lang ang bawas ko, tinitirahan ko lang siya ng mga ganyan, 4 o 3. Alright, yan po ang nangingitlog. Yan po ang nangingitlog. 1 week na dito sa akin yan. Dinala nung aking brother sa baryo, yung pinakamatanda naming kapatid. Ayan, ako ang sa akin yan. Ako magre-race ng mga Tagalog. Ito si Tandang, Salisay. At ayun naman yung asawa niya. Yung isa rito na hinahanda ko, Mailap. Galing din yun sa baryo. Dito siya nakalaan. Mailap. Pero malapit na po siyang mangitlog. Kaya hinahandaan ko na siya. Okay. So kanina po, hindi pa umaaraw, nag-harvest na po tayo ng, kung naalala po ninyo noon, yung senior nating okra, ayun na po siya. Halos wala pang 1 foot ang haba, ang taas, pero po namumunga na siya. Nakuna na po natin yan ng bunga. Ayan. Ganyan pala po ang karakteristik ng okra. Mga pandak pa sila, pero nagbibigay na po ng bunga. Gulay na siya. Ayan po, okra. Right, so yan na po ang update ko sa tinanim nating okra. Itong mga gabi naman, po pwede na naman siya, but then last 5 days ago o 3 days ago, nagulay tayo dyan. Siguro naman po mga susunod naman ng mga ilang araw, pwede na naman yan gulayan o i-harvest na naman yung mga matatanda ng dahon sa gilid at i-harvest, igulay siya. And doon sa kabilang yon, pumitas din tayo dyan ng sigarilyas para nga igulay natin ngayon para maiulam po natin. Alright, so dito rin nag-harvest tayo rito ng sigarilyas ulit. Kailangan po talaga i-harvest yan every 3 days ay namumunga. Ayan, yan, marami na naman po, kaka-harvest lang natin, marami na naman po yan na susunod. Kaya hindi po nawawalan ng bunga. Sabi nila until 8 months yan.
So, nagpitas din po tayo ng string beans. Oh, meron pang mantis. Huwag ka dyan, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Kasi sisirain mo ang bunga. Ayaw kitang ibaba. Papatayin ka naman ng manok. So, dyan ka na. Bye-bye. Ayan, mantis. Gusto niyang tumira rito sa ating sitaw. Yan po. Marami na pong bunga yan. At nag-harvest tayo dyan para naman mailahok sa ating pong iluluto. Alright, dito pa. Ang dami na pong bunga. But then, hindi po ako masyadong kumuha ng gulay. Hindi ko munang pinitas yan. The other day na. Kasi medyo marami na yung ating pong napitas na gulay. And also, kikita po ninyo yan. Talbos ng kamute. Ayan, kumuha rin po ako niyan. Ang dami po niyan. Ay kumuha lang po ako ng tama lang na iluluto natin. Ayan, ang dami yan hanggang doon. Ayan. At nagbibigay na rin po yan ng crops, yung roots niya, yung kamote talaga, yung sweet potato. Lagi na po kami dyan kumukuha. Alright, so ang hindi pa po lang natin nakaharvest ay itong kasaba or kamuting kahoy. Hindi ko po alam kung ano po ang local name sa inyong mga lugar. Sa amin po dito ay kamuting kahoy. English, kasaba. Ayan. So pwede rin po itong ginugulay pala, ang mga tops niyan. Pwede rin pong gulayan. Someday pag kami nagulay po niyan, ay share ko rin po sa inyo. Masarap daw po yan. Sabi ng ating, nakatikim na rin po talaga ako yun. Super sarap po niyan pag ginugulay yan sa gata. Ayan, mga talbos ng kamuting kahoy. Okay, so hanggang dyan lang muna ang aking pagbabahagi ng aking buhay dito sa probinsya. Ito po ang buhay ko, nag-iisa pero kailangan may gawin. And at the same time, ito palang taro o bungkukan tawag sa amin. Gabi. San Fernando daw po tawag dyan na gabi. Okay? Malapit na rin po yan. Alright, so pasok po tayo ulit dito sa kubo. Ito na po yung pinasyalan natin kung saan ako pumitas. Ito po yung talbos ng kamute. Ito po yung okra. Sinabi natin, pinakita ko una, na-harvest na natin yung mga bunga nila. Dalawa lang na sitaw ang kinuha ko para ilawak dito. Kasi sabi nila, pag na-over daw nito, baka matakin tayo ng arthritis. Ito po yung, ito lang kinuha ko para tama lang sa akin. Okay, paki-comment lang po. Ayan ang ingredients. Sa tingin po nyo, anong idea nyo? Luluto ko po yan, hindi na ninyo makikita kung anong luto ko yan. Pero alam na this sa mga marunong magluto. Alam na this kung ano ang menu ni Kuya Dan ngayon pong tanghali ng Friday 13. Friday the 13th ngayon. March 2026. Ayan po ang ating pananghalian kasi po Katoliko po tayo. Lent season ngayon ay medyo malapit ng mahal na araw. So Lent season ay nag-observe na po si Kuya Dan ng pag-iwas sa pagkain ng meat. Alright, so yan po. Mag-comment na lang po kayo kung anong luto ang gagawin ni Kuya dyan. Pero hindi na niyo makikita. Mari, baka i-short video ko po yung aking pagmukbang yan. Pero alam nyo na yan kung anong luto niyan. Ayan na po. Youngstown, baka naman. Ayan, yung oil natin, Claro Farm. Baka naman. Alright, so mula po dito sa kabukiran, nag-iisa po ang inyong lingkod, babahagi ng aking ginagawa. Mega love shout out muli sa ating pong mga taga-subaybay, ating mga minamahal na mga YouTubers, members, super chatters. Mega love shout out.
God bless us all. Dan TV Vlog is now signing off. Bye-bye!